Sa pagbubukas ng Niyog-Yugan Festival sa lalawigan ng Quezon, agaw pansin kaagad ang mga agritourism na mga kubol na puno ng siksik na mga ipinagmamalaking produkto ng bawat bayan. Samot-saring nakadisplay na agaw pansin nito ang mga disenyo sa bawat bayan na tiyak mag-i-enjoy ka sa pamamasyal sa Capitol Ground, Lucena City. Kahit dinagsa ito ng napakaraming tao na dinadayo ng mga turista ng iba mula pa sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Pero sa unang araw pa lang ng pag-arangkada sa benta ng mga produkto ay agad umabot sa 188,220 pesos ang kinita ng bayan ng Infanta. Sa unang araw pa lamang ng Niyog-Yugan Festival 2025, patunay na patok pa rin sa mga bisita ang sikat na suman sa gata at iba pang ipinagmamalaking produkto ng bayan. Bukod sa matawis na tagumpay sa benta, umaani rin ng papuri ang agritourism booth ng Infanta na may temang kuprahan at kayakas. Nagpapakita ito ng matagal ng kultura ng pagniniyog na nagsisilbing haligi ng ekonomiya ng Quezon at pangunahing kabuhayan ng mga taga-Infanta. Ang kuprahan, kung saan pinapausukan ang mga niyog upang gawing kupra, ay sumisimbolo sa nag-aalab na lakas, sipag at pagbabago ng komunidad. Samantala, ang kayakas o dahon ng niyog ay kumakatawan naman ng katatagan, pagkamalikhain at pagkakaisa ng mga infantahin. Sa kabuuan, ang presentasyon ng Infanta sa pamumuno ni Mayor L.A. Ruanto ay nagpapakita ng balansing pagkakakilanlan, isang bayan na marunong magparangal sa mga nakaugat na tradisyon habang patuloy na humahakbang tungo sa progresong kinabukasan. Nagsimula ang festival nitong August 12 at magtatapos sa 19 na siyang pinaka-highlights ng aktibidad na dito rin masusubukan at makikita ang mga sining, kultura, galing at talento ng bawat bayan. Dahil magpapasiklaban ang mga ito ng sayaw sa kanilang street dancing competition at dito rin malaman kung sino ang tatanghaling grand champion sa buong kaganapan. Ronda Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.